Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Si Vice President Binay ay mataas din eh. Baka nga mas mataas pa siya kay Sara nung second half ng kanyang term as Vice President. Katulad ni Sara. No? Pero later on, dahil sa 2 taon na investigasyon, ay gumuho rin siya papunta ng home stretch. Kaya bagamat mataas si Sara, hindi yan assurance na yan ay magpapatuloy in the next 2.5 years. At siyempre, inuulit ko, yung announcement niya ay para buksan yung possibility na yung mga kaalyado ng gobyerno sa Kongreso ay mag-jump ship papunta sa kanya at huwag pumirma sa impeachment. Pero ito namang optics ni BBM, no? Na I'm almost sure wala namang connivance ni Lenny, ay to show to Sara, teka, huwag ka ganun kasigurado. No? Marami rin yung anti-Sara. Marami rin yung pwedeng officially or unofficially ay magtulong-tulong laban sa'yo. Ganun naman yung mensahe. Kaya mensahe din yan dun sa mga nag-aalinlangan ng mga politiko. Yung mga posibleng lumipat ng kampo. O teka, huwag mo na kayo lumipat. No? Hindi unbeatable si Sara. At saka actually kahit ang mga comments ng mga personalities na identified sa administration nag-iba eh. Halimbawa, ang mga comments ni Yussi Claire Castro, di ba? Si Professor Antonio Contreras, kababayan ko yan, taga rito yan sa Naga City. Si Professor Contreras, BBM yan noong 2022 elections. Kahit taga Naga yan, hindi nag-Lenny. Pero ngayon, Lenny siya. Si Professor Contreras, sabi niya, si Lenny pa rin yung pinakamalakas na pwedeng lumaban kay Sara. At si Yussi Claire Castro naman, ang sabi niya, si Yussi Claire Castro, sabi niya, sa nangyayaring ito, tama si Professor Antonio Contreras. Pag naglaban ang Lenny at saka Sara, parang naglaban yan, aksyon versus bakasyon. kumbaga si Erwin Tulfo din, na-identified din yan sa administration, di ba? Ang ini-endorse niya, sabi niya, hindi ako tatakbong Vice President, ayaw ko. Kila ano na lang yan, sila BP Lenny, sila Lenny na lang yan, at saka sila Bam at Risa. Mas sila na sa liberal ang manguna. Parang lahat, kahit makikita mo, yung common na statement kahit sa kampo ng ni PBBM, parang tanggap nila na wala silang malakas na panlaban at okay sila na Lenny and Risa or Bam, willing silang makipag-work dyan. Ang usapin na lang kung paano, anong arrangement at ganun ba, Nald, ang basa mo rin? Yes, katulad ng mga previous episodes natin, pag-usapan na natin yan. Diba? Dahil everybody na hindi Duterte are being confronted by the possibility of their political mortality. No, yung kanilang very survival. Hindi lang political survival even physical. Dahil sabi nga nung kababayan mong professor, si Contreras, it will be a presidency of revenge kung sakaling mananalo si Sara sa 2028. So talagang kanyan, there will be hell to pay, no? Coming from the Dutertes. Kaya ikaw, attorney, mag-isip-isip ka na kung saan ka pupunta sa 2028 kung sakaling manalo si Sara. Mas hindi ako, Nald. Mas ikaw. Nandun ka, pang 40 ka dun sa listing, Gonz. Wala ako dun. Wala ako dun. Sabi ko, ay, salamat, wala ako dun. Pero ang delikado yung mga wala sa listahan. Kinantsawang ka ni Hidarian. Richard. Sabi ni mas Richard. mataas na sa akin. Bakit mas mataas ako kay Llamas? Hindi, pero
Pero Ronald, talagang sila, nakaset sila sa revenge, ano? Oo, gaganti talaga yan. Oo. Sabi nga, nabasa mo ba yung kay Kwan? Sino nga ba yun? Yung Daryl Yap. dating- Daryl Yap. Ha? Si Daryl Yap. Hindi lang, yung head nung Duterte Youth. Si Cardema. O, tama. Oo, ayun, tetrete na siya all over the place. Gagantihan Oo. namin kayo. Ganun yung sinasabi Sabi niya, niya. maghanda kayo. Oo. Grabe sila, no? Di ba? Oo. Dahil nga, yun yung purpose ng pag-announce ni Sara this early. No? We're preparing for war. No? Lusob na! Lusob na! Yun ang kanila. Ang May ganyan yun. Kakaroon ng tit for tat yan. Simula ngayon. Nald, ang nakakalungkot dito, yung best friend mo, na puging-pugi sa'yo. Di ba? Sino ba ang nagpanalo sa party list niya nung 22? Di ba kakampings? Si Bing. Si Bing. Di ba ang nagpanalo ng party list niya kakampings? Siya lang yung party list na pinagsasalita ni Lenny sa bawat rally. Correct. Ang Akbayan, ang Magdalo, ang Bunyog, wala. Siya lang. Wala. Siya lang. Kaya nanalo. Ngayon, sino ang hindi nagpaupo sa kanya? Ang hindi nagpaupo sa kanya si Cardema at si Topacio. Di ba? Mahigpit yung laban nila. Ano yun? Pero tingin niya siguro, mga Duterte lang ang tatanggap sa kanya as a senatorial candidate. Ang packaging niya sa sarili niya, the new Miriam eh. Bakit? Hindi mo ba tatanggapin, Ald, kung makiusap sa inyo? Ako, wala akong say. Wala akong say dyan. Wala akong say. Kung lang ako, political heckler. Pero ang tindi rin ni dating Comelec Commissioner Bing Guanzon, talagang may lista siya nung 40 ba yun? 40, 41. Ikaw yung last dun eh. Okay last. Sinabol pa ako, no? Oo. Pero baka may listahan sa likod, kasama ka ron. Baka kasama na kami doon nila, Christian Esguerra at Tristan. Kasama ka, page 2. Nasa page 1 lang ako. Sa inyo ni Richard Hidarian mainit eh. Ang tawag kay Hidarian, African. Tsaka kay Falsis. Pero yun nga, kahit si Daryl Yap, ganun din, Alda. Sabi ni Daryl Yap, Inday, ipagtanggol mo, ano ba yun? Ipagtanggol mo kami. Kumbaga, parang ganun, anuhan mo na sila, parang gantihan mo na sila. Lahat ng mensahe nila sa paghihiganti. Bakit ito, mahal ka ng bayan, iganti mo kami. Tapusin mo sila, Inday Sara Duterte. O Daryl Yap yan. Talagang tatapusin no? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.